Okay mga bros, so naghanap ka ng middleweight adventure bike na nimble and reliable. So ayan na, Kawasaki Versys 650. Alright. That's right. Very nimble Mukha lang siya mabigat pero hindi Shout out Wheeltech, Kawasaki Leisure Bikes, Puerto Princesa City. Alright, good day mga kabros. At nagbabalik ang inyong bro para sa panibago na namang vlog. So mabilisan lang dahil ang init masyado. Walang jacket. Kala mo naman kutis porcelana. So nakasampa tayo ngayon sa Kawasaki Versys 650. Isang malupit na adventure bike. This is I think the 2021 model. Hindi naman masyadong malaki yung changes mula sa 2023. Kung i-compare natin to sa bagong labas ngayon, ang changes lang naman is yung headlight medyo naging mas parang bolder yung look. Ito kasi medyo matulis Tapos yung sa display, ito ay combination pa ng analog and digital. Yan Yung sa bago kasi is parehas na sa Z900 TFT na siya. Tapos syempre matic, meron yung phone connectivity via Rideology, and meron siyang traction control. Yan. Pero ito, very basic yung bike, which for me is hindi naman big deal. Kasi para sa akin itong motor na ito is very beginner friendly. So paano natin sabing beginner friendly to? Unang-una, napakadaling i-ride. Komportable siya Upright position dahil ito ay adventure bike. Though mas design dito sa on-road dahil hindi naman ito wire spoked. Kung i-compare natin do sa Tenere 700, wire spoked yun. Tsaka yung CF Moto 800 MT, yung touring version, yun wire spoke din yun. Pero ito naka mags din siya, pero kayang-kaya naman ito kahit yung mga light na mga road bumps. Pwede mo pa rin tong igapang sa mga malulubak. Yung power niya very same din dun sa Ninja 650 na na-drive natin at na-review na natin. Ginamit natin yun nung Ihos Unlock Palawan. Yan, check nyo na lang yung video. So yung vibration may konti, which is very normal sa parallel twin engines. Pero the good thing is meron siyang low to mid range na power. So hindi na ako magbababa ng gear, 4th gear. See? So kung gusto mo mag-overtake, meron siyang ibibigay. Hindi ka niya bibitinin kahit nasa 4th gear ka, kahit 5th gear meron pa rin Pero ang kagandahan sa motor na to, kahit sabihin mong 650cc siya, hindi siya kasing brutal nung nakaraan na dinrive natin na KTM 790. Halos magka-same lang sila ng ng segment, nasa middleweight. Pero yung KTM 790 talaga na Duke, sobrang brutal nun talaga. Hatakin ka talaga nun. Ito friendly siya, hindi siya nakakatakot. Kung titingnan mo lang siya by the looks, medyo nakaka-intimidate, parang ang laki-laki. Pero this bike, sobrang gaan niya, lalo na kapag nakasakay ka na. This is just around 214 kilograms curb weight. And speaking of Duke,
Shout out. May kataasan lang ang mga ganitong bikes mga kabros. So recommended ito kapag kaya kayo mga 5'6" and above. Actually ako 5'9" and a half ako, pero halos flat foot ko lang siya. So I'm not saying na hindi to pwede sa mga smaller riders, pero may konting effort na yon. Grabe. At dahil nga adventure bike ito, upright, yung windshield ramdam ko hinahampas talaga ng hangin. Medyo may konting mararamdaman mo, pinapaling ka. Pero hindi naman to design for sobrang bilis na rides eh. Actually sa paper 180 kph lang naman talaga ang top speed nito. Pero medyo lalampas tayo ng konti. Tingin ko kaya pa nito ang 185 to 190. Lalo na't kanina magandang buwelo natin, tapos medyo pababa. Ayan. Sa cornering ang ganda rin. Though may pagka konting top heavy siya, pero maganda pa rin siyang ikurbada. And yung ground clearance nito ay halos saktong-sakto lang rin, kaya hindi mo masyadong mafe-feel yung struggle sa cornering. Nasa 170 millimeters lang naman ang ground clearance nito. Instrument panel medyo maliit, pero kitang kita naman ang display at yung mga infos na kailangan mo. When it comes to suspension, wala akong reklamo, dahil meron itong mahabang travel ng suspension. Sa harap is around 5.9 and sa rear is 5.7, and preload adjustable yun pareho. Then sa position natin sa legs, kita nyo naman mga kabros, oh. Talaga namang napaka-relax. Hindi yung medyo may pagka-aggressive na parang nasa likuran yung paa natin. Yung footrest nya nasa may, kumbaga naka-align lang sa katawan natin. Okay, turning radius check. Let's see. Okay, sa kalahating lane lang rin. Parang Duke 790. Pwede rin siguro ito pang daily commute, pero siguro kahit papaano mas maganda yung medyo may konting biyahe. For example, yung opisina mo like mga at least 10 to 15 kilometers away from your home. Tapos may mga part na madadaanan kang ganito na hindi masyadong puro traffic na lang. Masarap. Pero kung yung tipong parang lagi na lang bumper to bumper, mahirap din kasi syempre kahit pa paano yung bigat nito na 214 kilos plus yung engine nito na hubad, na mafe-feel mo yung engine heat. Pag pumalo na yung fan nito around sa 100 degrees Celsius, mararamdaman mo yung buga nito eh. Same engine pala ito sa Ninja 650 and Z650. Okay, brake test. 3, 2, 1, go. Nice one. ABS. Tumitibok-tibok, lalo na sa rear. Good feature. And then yung manibela, oh, ang taas. Parang almost similar siya sa feeling ng nagdadrive ako ng CF Moto 800 MT. The difference lang mga kabros is the weight. Lalo na kapag naka stop and go tayo sa traffic, doon mo makikita yung difference eh, mafe-feel mo talaga. Nasa approximately 30 kilos ang difference ng CF Moto 800 MT
tsaka ito. So there you have it mga bros, the Kawasaki Versys 650, ang little brother ng Versys 1000. So isang mabilis na ikot. Pogi, di ba? Okay, ang unang-unang mapapansin nyo mga bros, ang difference ng 2023 na Versys 650 is yung headlight. Yung headlight kasi nito matulis. Kung titingnan nyo sa side, makikita nyo difference ng 2020 model tsaka nung 2023. Medyo mas thicker tingnan yung headlight. And ang alam ko is LED na ang 2023. All LED. Pero ito halogen pa. And then yun na nga, sa display, ito ay digital pero combination siya ng analog. So LCD siya. Pero yung bago is TFT. Pero goods pa rin. Okay pa rin naman. Pero the rest, siguro mga decals lang. Pero the rest, yung engine, yung performance, pares lang. Alright mga bros, for the engine we have the 649cc parallel twin na talaga namang merong low to mid grunt. Hindi ka talaga bibitinin yan eh. And then meron din siyang liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 8 valves na mated sa 6-speed manual transmission. Nagpo-produce ito ng 69 horsepower at 8,500 RPM and 64 Newton meters of torque at 7,000 RPM. So sa front meron tayong inverted forks at meron siyang Nissin caliper na 4 piston total, and then meron tayong twin disc brakes and dual channel ABS. And then we have a very versatile na road tires na may size na 120/70/17. Oo nga pala, ang Versys ay tinawag na Versys, it's because of its versatility. Yan. So, pwede raw to kahit saan, capable. Alright. And then sa rear, meron tayong single disc brake na merong ABS din, dahil nga dual channel ito. And then meron siyang Nissin na single pot caliper, and meron tayong tire size na 160/60/17. Tubeless pareho. And then sa rear, meron tayong offset laid down rear shock na preload adjustable. So, ito-turn mo lang yung knob para gawin mong stiff or hard yung talbog niya. Depende sa bigat ng rider or kung may angkas. Sa harap pala is preload adjustable din yung mga fork niya. Alright, sa instrument panel tayo mga bro. So very simple lang. So sa taas is tachometer na analog, and then may ABS indicator dito, check engine light indicator dito, and then neutral indicator dito, then turn signal lights indicator sa left and then sa right, and then high beam indicator dito. And then sa baba is digital display na tayo. Meron tayong clock, neutral indicator, fuel gauge indicator na nagbi-blink-blink na. And then odometer, tapos meron tayong speedometer, and then meron tayong oil pressure indicator dito. And then pag pipindot tayo rito mga bros is mababago yung info sa taas. So naging trip A, and then trip B, and then average fuel consumption, and then average kilometers per liter, and then range, kung gaano pang kalayo ang mararating mo based dun sa laman ng tangke mo. And yun ang lahat na makikita mo rito. And then sa kabila is yung pang reset. And then sa kabilang side is meron tayo ritong 12 volt socket para sa inyong gadget. So kung nagra-ride kayo and then kailangan mag-charge, so yan, meron tayong charging port dyan. And then sa left meron tayong adjustable na clutch lever na assist and sleeper clutch din siya. So magaan din. And meron tayong passing light switch, high beam, low beam, and then may hazard lights tayo. Yan. So ito yung switch niya. So off. And then turn signal lights switch, press to cancel, horn. And then sa right meron naman tayong brake lever na adjustable din. Then engine kill switch, off, on, and then ito ang electric starter switch. So ganun lang kasimple. And then sa seat mga bros, ito ay pinalitan na or in-improve na kasi parang may tabas na. So kung hindi ito binago, medyo mas mataas pa yan sa pakiramdam. Pero still, kayang-kaya pa rin naman ng mga Pinoy. Basta may konting effort lang. Pero sobrang komportable ng upuan mga bros. Kahit yung stock nito, kahit si angkas hindi magagalit sa iyo eh.
mag-e-enjoy yun mag-ride kasama ka lagi. Kaya si Boss Richard, lagi niya kasama ang wife niya eh. Kasi talaga namang nakaka-enjoy mag-ride kasama yung mga loved ones. Ay, hindi pala mga, ang iyong loved ones. Patawad. And then dito sa front mga bros, meron tayong windscreen na adjustable. So, luluwagan mo lang tong mga knobs or yung screws pala na tinatawag. And then pwede mo nang ibaba or itaas. Yan, ibaba ko na lang. Yan. Tapos higpitan mo ulit. So obviously, hindi mo siya pwedeng gawin on the fly tulad ng ibang adventure bikes na kapag umaandar ka, hihilahin mo lang or may pipindutin ka. Ito, kailangan huminto ka. Syempre, hindi mo naman magagawa ng nakatayo dyan at baka madisgrasya. Okay, sound check. Aftermarket exhaust na smoke. Smooth. Alright mga bro, so ito ang harap ng Versy 650 na 2020 or 2021 model. So halogen yung kanyang headlight, then meron siyang dimmer lights na bulb type din, and turn signal lights na pares bulb type. At ang high beam nito ay yan, itong gilid. So yan ang high beam, yung nasa kabilang side. Yan. And then sa rear, LED ang tail light, pero yung turn signal lights niya parehas bulb type. Pero yun nga, sa bagong labas ngayon, all LED na siya, yung 2023 model. Okay, usap ang fuel tank capacity. Meron itong 21 liters, hanip talaga, na fuel tank capacity. And meron itong average na 21 kilometers per liter. Then susumahin natin, mag-average tayo ng mga 400 kilometers in one full tank or higit pa. So sobrang tipid niyan, tapos sobrang laki ng tangke. Talagang masasabi mong malayo mararating nito. And then sa seat height, meron itong 840mm, pero yung bagong labas ngayon na 2023 model is merong 847mm. Konti lang naman ang difference, basta nasa around 33 inches lang. And the curb weight of this bike is 214 kilos. Mas magaan pa nga to sa Z1000 eh, pero mas malaki siya tingnan. Pero yung bagong labas daw ngayon na 2023 model is around 216 kilos curb weight. So may 2 kilos na nadagdag. Pero syempre, dagdag features din. Alright, let's go! Yeah! Ah, sarap! Ang lakas talagang hatak nito. So mga bros, kung kayo ay naghahanap ng sobrang high-tech na motor, kahit yung 2023 model hindi naman sobrang high-tech nun eh. May mga missing features din yun na baka hinahanap ninyo, like the quick shift and auto blip, mga 6-axis IMU. Lalo na tong model na to na 2021, kahit yung TFT display wala ito dito. Doon sa bagong 2023 meron. Pero halos parehas lang naman yung features nun nung 2023 tsaka ito. Wala nga lang siyang Bluetooth connectivity sa phone, and yun na nga, wala siyang TFT and wala siyang traction control, which is kahit papano makakatulong sana for the safety of the rider. Pero ang tanong is, para kanino ba ang Versy 650? Whether 2023 model or 2021, para kanino ba ang Versy 650? So for me, kung ikaw yung tipo ng rider na gusto mo ng isang motor na pang all around package, may power pero hindi sobrang nakakatakot, tapos komportable dahil hindi naman din sobrang bigat at hindi rin sobrang hirap i-drive sa city, tapos meron kang mga weekend rides na pang malayuan, yon. At kung gusto mo ng motor na hindi sobrang mahal, dahil ito ay nasa 499,000 na lang rin ngayon. Nung lumabas to noong 2020, I think 450. Pero syempre, tumataas din ang mga bilihin. So right now, yung bagong version, which is the TFT, 499,000 pesos cash. So hindi siya sobrang mahal, di ba? Pero kung titingnan mo yung mga tindigan nito, talaga namang masasabi mong pangyayamanin din. At syempre, kung naghahanap ka ng adventure bike
na talaga namang maiinip kang pumunta sa gas station dahil nuknukan ng tipid. 20 to 21 kilometers per liter with a huge 21 liter tank. So dito ka na sa Versys 650 by Kawasaki. Syempre hindi man laging gusto mo is walwalan 1000cc, no? May Big Brother kasi ito 1000cc eh. O tingnan mo naman, 4th gear. Kahit na nasa mababang speed ka, pag piniga mo, aangat ka talaga eh. So gusto nating pasalamatan ng owner nito, si Boss John Richard Coching. At syempre ang kanyang magandang asawa na pinahiram tayo ng motor na ito. Siya ang owner ng Filmo Autobalot. Hello guys, welcome sa aming store. We do have services here like car painting, car tinting, and car installation accessories. So kung meron kayong need sa auto nyo o sa mga motorcycle wrapping, we do that. So welcome here at Filmo. Punta na kayo sa Filmo Autobalot, located at Nadayao Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Alright. So ang ganda rin ito sa city. Malaki pero maliksi. Walang kabitin-bitin sa power, grabe. Pero hindi siya nakakatakot talaga. Very linear lang. Pag piniga mo, ang bait niya. Tapos pabilis na siya ng pabilis. So kung gusto nyo tong motor na to mga bros, punta lang kayo sa Wheeltech. Shoutout Wheeltech sa Kawasaki Leisure Bikes, Puerto Princesa City. Meron silang iba't ibang mga display doon ng mga big bikes. And even mga regular bikes, meron din naman doon sa Wheeltech. So shoutout Wheeltech at 499,000 cash. Pero kung gusto mo magkaroon ng motor na ganito at hindi naman sobrang mahal, eh binibenta ito ni Boss Richard. So inquire na lang kayo sa kanya. Punta lang kayo sa shop niya sa Filmo Autobalot. For sure, siguradong panalo ito sa presyo. So meron din dong mga iba't ibang mga big bikes na binibenta katulad ng Z900. And then meron din dong KLX. At marami pang mga ibang used cars na sobrang quality at mukhang bago pa. So saan ka pa? Filmo Autobalot na. Alright. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakihit na rin ang bell para lagi kayong updated. And this has been your bro na nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.